Okay, magandang umaga sa ating lahat na minamahal na mga kapatid at sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay sa oras na ito. Puri natin ang Diyos. Amen? Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Ang topiko natin ngayong umaga, ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, manira at pumatay. Ngunit si Kristo ay pumarito para magbigay buhay na masaganang lubos. So yan. So ang magnanakaw dito mga kapatid, ang tinutukoy niya ay ang kaaway natin. Ang dyablo, si Satanas. Siya yung magnanakaw. Pag siya'y pumarito ay para magnakaw ng ano? Ng natin, yung buhay natin. Kaya yung buhay na walang hanggan ay ninakaw niya yon. Okay? Siya ay naparito upang manira. Sisirain niya tayong mga nananalig sa Diyos. Kaya minsan, sa pamamagitan niya, ang tao, na-influensyahan niya ang tao na sasabayin yung tao na yun, walang Diyos. Okay? So, at siya ay pumapatay. No? Siya ay pumapatay. Kaya nga, noong natukso si Adan at saka si Eva sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan, sinabi niya kay Eva na kapag kinain mo yung prutas na yan, ikaw ay magiging Diyos din. No? At naniwala naman si Eva doon sa kasinungalingan ni Satanas. Okay? So, ganyan. Sa pamamagitan nun, nung si Eva at saka si Adan ay natukso na, sinuway nila yung salita ng Diyos, sila ngayon ay namamatay. Kaya ang dahilan din ng pagkamatay ng tao ay dahil din sa kaaway natin. Okay? Ayan, ganyan ang ginagawa ng magnanakaw. Ngunit si Kristo ay pumarito para magbigay buhay na masaganang lubos. Kaya nga, yung nung sinuway ni Eva at saka si Adan at ng mga tao na ang Diyos, ang tao na ay namamatay. Nawala na yun sa kanila yung buhay na walang hanggan. Ngunit, pagkatapos ng ilang libong taon na pagkahiwalay ng tao sa Diyos, ang Diyos ay mahal pa rin niya ang sanlibutan, kaya isinugo niya yung kanyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo ay mabibigyan buhay masaganang lubos. Yun ay buhay na walang hanggan. Okay? So yan ang paksa natin ngayong umaga. Sa John 10:10, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Okay? I-apply natin sa tunay na buhay ngayon. Sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. No? Okay? So ang nababalitaan natin ngayon, ang dumadagundong na naririnig natin ngayon sa ating lipunan ay yung pagnanakaw. Okay? Now, dahil sa kanyang pagnanakaw, nasisira yung kanyang ginagawa. Dahil sa pagnanakaw niya, yung kanyang ginagawa ay nasisira. No, nawawasak. No? At dahil dun sa kanyang
malalaking ginawa na nawasak, ayun ay dahilan ng pagkamatay o pagkasira ng iba't ibang ng mga ibang arian ng mga tao. Romans chapter 2 verse 21. Nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama ang magnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Yan. So, may kasabihan na yung magnanakaw, no? Galit sa kapwa niyang magnanakaw. Ha? No, tinuturuan niya yan ay magnanakaw yan. Ha? Galit siya sa magnanakaw. Ngunit sa katotohanan, sa kalubluban, siya pala ay magnanakaw. Okay? So ganyan ang pagbabalat kayo, no? Sana naiintindihan natin ito, no? Nagtuturo siya na nangangaral kang masama ang magnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Siya pala ay magnanakaw. No? So, ganyan ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Sa Lucas chapter 12 verse 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil sa pagkasakit ng tao, siya ay magnanakaw. Nagnanakaw siya. No? Dahil doon sa pagnanakaw niya, nakakasira siya. No? Nakakasira siya. Doon sa kanyang nasirang ginawa, ito ay pagmumulan ng kamatayan ng tao, pagmumulan ng pagkasira ng ari-arian ng tao. Bakit? Bakit siya magnanakaw? Kaya sabi ni Kristo, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sakim siya. No? Greed ang tawag yan, greedy sa English. No? Pagpatuloy natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. You see that? No? Ang ibig sabihin ng pag-ibig sa salapi ay kasakiman. Okay? Dahil sa pag-ibig niya sa salapi, siya ay naging sakim. Kaya ang ginagawa niya, siya ay magnanakaw. Ngayon, sa mga taong yun, tulad din natin, tayo'y nagkakasala. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang ating Panginoon Diyos ay mapagmahal. So, sa mga tao na yun, wala na ba silang pag-asa? Ngunit sa ating Panginoon Diyos, walang imposible sa Kanya. Merong pag-asa yung mga tao ngayon. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and forgive their sins and will heal their land. So, ang tao ay makasalanan, ngunit kung hinahanap natin ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang salita, at tayo'y i-turn natin yung mga wicked ways natin, bumalik sa ating Panginoong Diyos, tayo ay mapapatawad. Bagkos magkaroon tayo ng buhay na masaganang lubos. Amen. Amen. And God bless us all. Amen. Amen. Amen.